Sumuway sa batas at kayo ay parurusahan, gumawa ng mabuti at kayo ay susuklian. Ganyan ang naging hatol ng batas ng buhay sa dating katulong. Ito yung dati naming pwesto ng tindahan namin. So lumipat kami sa ibang pwesto, maganda na hindi kumikita. Hanggang sa nasundan ng sakit na asawa ko. Umangat, bumagsak, at sa kanilang muling pagbangon, paano sila hahatulan ng batas ng karma? Hawak nila ang titulong pinakamagagandang Pilipina sa balat ng Pilipinas. Pero ngayon rarampa na din sila sa korte ng Good batas. afternoon, Your Honor. Respectfully appearing as private prosecutor in this case. Ang mga binibining Pilipinas beauties, Childhood dream ko ito, ever since talaga. Nung nag-graduate ako ng high school, gusto ko talagang maging lawyer. sasabak na din bilang mga attorney ganda. Sa mga kaso na hinahawakan ni attorney, hindi tao ang kanyang partner sa litigasyon. Isang kasinungalingan yung nagkukonsulta ako sa duwende dahil sila ang nagkukonsulta sa akin kung paano ang hudikatura lilinisin. Lamang lupa daw ang nagbubulong ng ihahatol ni Judge Duwende. Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina at ito ang Rated K. Halika makinig sa mga kwentong nakakabilib, mga aral sa buhay na hindi nakakainis. Kwento ng iba't ibang tao, bagay o hayo, kahit pa sa lupalo, kahit nakakatakot. Kaya pagsapit ng linggo ng gabi, kapit ng heto na kami, handa na ba kayo? Sumigaw okay, sama-sama tayo mag-Rated K. Pagsapit ng linggo ng gabi, kapit ng heto na kami, handa na ba kayo? Sumigaw okay, sama-sama tayo mag-Rated K. Rated K, halina, sumanda na ba kayo? Rated K, masaya at maganda na ba kayo? Rated K, mag-asawa, makira. Simple lang ang nakasaad sa pinakamalupit na batas ng buhay. Ang batas ng karma. Gumawa ng masama at ikaw ay babawian. Magtanim ng kabutihan at ikaw ay susuklian ng maganda rin. Dating nangangatulong ang mag-asawang Azucena at Eliseo. At bagamat sila'y nakaahon, nagtaas baba pa rin ang kanilang buhay at nauwi sa wala ang lahat. Sino nga ba ang sasaklolo sa mag-asawa? Paano maglalaro sa kanilang pagbangon? Ang batas ng karma. Alam mo naman may good karma eh. Kaya sumisikap ako na maiahon ko lahat ulit. Mahigit 30 taon ng kasambahay si Aling Azucena o Nang-Nang. 20 anyos siya noong lumuwas dito sa Maynila mula Negros para manilbihan sa pamilya sa Gala. Sabi ko sa kanya, Nay, kung di mo ako payagan, sa dami na magkakapatid, ni isa wala nakakatapos. Kasi gusto ko makatapos din ng pag-aaral itong sumunod sa akin, kasama na rin yung pamangkin ko, kahit high school man lang. Naging all-around maid o katulong si Nang-Nang. Yaya rin siya ng nag-iisang anak ng kanyang amo. Siya na parang second mother nung anak ko. Dahil working kami mag-asawa. At puro kabutihan ang ipinapakita sa pamilya. Kaya naman kabutihan din ang ibinalik sa kanya. Sa katunayan, kahit noong siya'y nag-asawa na, hindi siya pinaalis at sa halip ay libre silang pinatuloy sa bahay. Kahit pa nga di kalaunay, nagkaroon na rin sila ng 2 anak. Parang anak na namin yan. Parang ganun ang turing namin. Kapamilya lang talaga. Ang mga katulong, di na tinuturing na katulong. Hindi rin naging madamot ang kanilang amo para sila'y payagang mag-umpisa ng negosyo kasabay ng pagiging kasambahay. Nagtayo ng gotohan ang mag-asawang Nang-Nang at Eddie. Noong unang araw bukas namin, talagang lubog ang mga tao, dami tao. 24 hours. Kaya ang pira mabilis makyat. Kaya mula sa 1 kilo, umabot sa 1 sakong bigas ang kanilang naluluto buong araw. At bunga nito, iniwan nila ang dating trabaho at nagsarili ng tirahan. Napag-aral din nila sa pribadong paaralan ang 2 anak. Sobra, lahat binibigay. Kahit anong gusto ko, binibigay talaga.
Halos araw-araw po kami yung maalis nun eh. Tapos pag bago umuwi po, kakain sa labas. Tapos may binibili sa amin. At nakatulong sa pagpapaaral ng mga kamag-anak sa probinsya. Talagang napakabait po niya. Matulong talaga siya. Kabutihan man ang hatid ng kanilang pag-asenso, tila sinusubok talaga sila ng buhay. Pinatigil sila sa pagtitinda at pinaalis sa pwesto. Ito yung dati naming pwesto ng tindahan namin, tutuhan. Tapos, nung lumipat kami sa ibang pwesto, maganda na hindi kumikita. Hanggang sa nasundan ng sakit na asawa ko, na ilang beses na stroke, doon unti-unti naubos yung puhunan namin, na hindi na naibalik. Naging malaki ang kanilang gastusin sa pagpapaospital. Hindi na nila kinayang muling ibangon ang negosyo. Hindi nga maintindihan eh. Pag umaangat na yun, biglang bumabagsak. Hindi ko malaman kung anong karma nila. Karma sinusubukan lang ng Diyos naman. At sa oras ng kagipitan, ang dating amo ang sa kanila'y tumulong. Ako nang utos na bumalik na kayo dito. Kaysa malubog kayo sa utang na umuupa kayo ng bahay doon. At ngayon, sa tulong pa rin ng kanilang amo, ay nagsimula ulit ng maliit na negosyo. Ang pagtitinda ng lutong ulam. Baka makaawal. Kaya talaga negosyo eh. Minsan may sa baba, minsan sa taas. Ang batas ng buhay, walang kinikilala, mayaman man o mahirap. At kapag ito ay naghatol, siguradong patas at tapat. Ito ang pinaniniwalaan ni na Aling Azucena at Mang Eddie. Kaya naman, buo ang kanilang pag-asa na muli silang makakaahon sa buhay. Kahalaga ng kalayaan. Sa totoo lang ay wala naman po talagang tao na 100% malaya. Ipinapanganak tayo sa mundo na pinalilibutan na ng mga batas. At habang lumalaki at nagkakaisip ay lalo namang dinidisiplina ng mga regulasyon. Madali naman ang basihan ng karamihan sa mga batas sa buhay. Isa puso lang ang mga batas ng langit. Kung ayaw gawin sa iyo, huwag gawin sa kapwa. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi Corina Sanchez. Hanggang sa susunod na edisyon ng paborito ninyong kakwentuhan tuwing linggo ng gabi. Ito ang Rated K.